Grabe na to, dating Pangulong Rodrigo Duterte binunyag ang isang sikreto na siguradong ayaw pakinggan ng lahat. Pangulong Bongbong Marcos, grabe na to. Maghanap uli kayo ng Marcos or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Pero kung sabihin mo mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves economically, politically, well, I'm sorry, I'm telling you, hindi dadating. Alam nyo ba, may isang linya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na halos hindi pa naririnig ng karamihan. Pero nung binitawan niya ito, maraming natulala. Kasi kung totoo, baka ito na ang pinakamatinding revelasyon na tatama kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sabi ni Duterte, I cannot stand corruption. Hindi ko kaya itong corruption. Nagsisi ako kasi akala ko kaya ko. Grabe, diretsahan. Pero hindi lang yun ang punto niya. May kasunod pa na mas mabigat. Kasi ang tanong, kung hindi niya matiis ang korupsyon, sino ba ang tinutukoy niya? Pero teka, hindi pa niya diniretso. Pero ito na. Because even if there's a table, if there's a single chair there, as the papers go back and forth inward, that is why I lost my trust in bureaucracy. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Ang ibig sabihin, kahit sa pinakasimpleng sistema, kung may butas ng korupsyon, wala siyang tiwala. Pero hindi doon natatapos ang kanyang pahayag. Therefore, mas lumalalim pa. Sinabi pa ni Duterte, even if you give me 20 years, I cannot do it. Pakinggan pa natin siya. Eh sabi ko na walaan ako ng gana. Katulo, sabi ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Isang matinding pag-amin na kahit bigyan mo pa siya ng 2 dekada, sabi niya, kung bulok ang sistema, walang mangyayari. Pero teka, may punchline siya na lalong gumulo sa lahat. Pero ang pinakasikreto, ito ang kanyang pasabog. Boom! Maghanap ulit kayo ng Marcos or some days, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Grabe, napakalaking pasabog mga kaibigan. Atin pa siyang pakinggan. Maghanap uli kayo ng Marcos or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Boom! Diretso, malinaw at parabang propesiya. At dito natin makikita mga kaibigan na ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos, inihayag niya ang pinakamalaking iskandalo sa ating gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas, ang paghahayag ng korupsyon na talaga namang napakatalamak, at siya lang ang nagbubukod tangi na naglakas ng loob na sabihin at ihayag ang lahat ng mga nangyayari sa ating gobyerno. Therefore, ito ang masakit na katotohanan. Ang sabi pa ng dating Pangulo, if you tell me mag-improve tayo beyond the level, economically, politically, I'm sorry, I'm telling you, di dadating yan, sabi pa ng dating Pangulong Duterte. Pero kung sabihin mo mag-improve tayo beyond the level that we find ourselves economically, politically, well, I'm sorry, I'm telling you, di dadating yan. Parang tinuldukan niya ang lahat, hindi raw aabot sa pagbabago. Pero bakit? Sino ba talaga ang tinutumbok niya? Ang sistema, ang mga tao? Pero makikita natin mga kaibigan, ang kanyang sinabi na kailangan muli ng isang Marcos na tumutukoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero wag mong mamaliitin kasi itong mga linyang ito hindi lang simpleng rant para bang may tinatago pang mensahe si Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte na ayaw niyang banggitin ng direkta pero pinaparamdam niya sa atin na may nangyayaring korupsyon. At boom, tama nga ang sinasabi nila Katunying, Vince Dizon, si Senator Pangilinan na ang tanging nagbukas ng issue patungkol sa korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos, at siya rin ang lilinis
at siya rin ang tatapos nito sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos. Kung sa gobyerno parang wala tayong nakikitang lunas, may isang mas malaking problema pa, ang kasalanan mismo ng tao. Kaya nga sabi sa 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung si Duterte mismo ay nagsabing hindi niya kayang linisin ang korupsyon ng sistema, kahit bigyan pa siya ng 20 years, ang ating Panginoon Hesus lang ang kayang luminis ng lahat, kaibigan. Hindi lang korupsyon sa gobyerno, kundi korupsyon ng ating puso. Therefore, ito ang panawagan, mga kababayan. Kung gusto talaga nating makita ang tunay na pagbabago sa ating bayan, magsimula tayo sa pagbabago ng ating puso. Hindi kay Duterte, hindi kay Marcos, kundi sa ating Panginoon Jesucristo lamang. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, kung gusto mong luminis ang ating bansa mula sa kasalanan at korupsyon, simulan natin sa sarili nating mga puso at hayaan ang ating Panginoon Hesus ang maghari sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin po namin na kami ay makasalanan at ang aming bayan ay sugatan ng kasalanan at katiwalian. Pero naniniwala po kami na ikaw lang ang makakapagbigay ng tunay na paglilinis at pagbabago, hindi lamang sa aming bayan, kundi sa puso ng bawat isa. Patawarin niyo po kami at gabayin niyo po ang aming mga pinuno at pagpalain po ang bansang Pilipinas na maging bayan na tapat sa iyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.